Pamilyar ka ba sa prutas na ito? Kung gayon, nakatikim ka na ba ng bunga nito? Ano naman ang lasa? Papaano kung sabihin ko sa iyo na hindi lamang pala dapat ang prutas o bunga nito ang kinukuha at kinakain mo? Sapagkat may mas magaganda at importante pa palang gamit pangkalusugan ang daladala ng mga dahon, sanga at mga buto nito. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang natatanging kakayahan at mga benepisyong medikal ng prutas o punong ito na tumutubo nga lamang kung saan-saan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga kaya ang tawag sa inyo ng puno o prutas na ito? Na malayo ka pa lamang ay matatanaw mo na ang mamula-mula o kulay rosas nitong nakabukas na bunga. Ito ang Madras Thorn o Kamatsili dito sa atin sa Pilipinas. Ang Petesillobium dulce o Madras Thorn o kilala rin sa katawagang Manila Tamarind ay popular nga sa Mexico, South America, sa Guam at maging dito sa atin sa Pilipinas. At alam nyo ba na tinawag nga itong Manila Tamarind sapagkat ito ay napadpad sa Pilipinas lulan ng mga barko na Manila Galleons. Masarap ang hinog na bunga ng punong kamatsili na madali mo lamang makikita dahil bumubuka nga ang mga pads nito kapag nahihinog na. Matamis na medyo maasim o mapakla ang lasa ng hinog na bunga ng kamatsili. Subalit, kinahihiligan nga ito ng mga kabataan dahil ito ay tumutubo malapit sa dalampasigan, malapit sa ilog o kaya ay sa parang. Subalit batid mo ba na hindi lamang pala ang bunga nito ang dapat mong bigyang pansin o kainin? Sapagkat napakahusay pala at napakaraming kagamitang pangkalusugan ng mga bahagi ng punong ito, ang puno ng kamatsili. Ang mga bunga nito ay mainam na pagkain at sangkap sa mga lutuin. Gayon din ito ay ginagamit na sangkap sa mga ginagawang alak o liqueur gaya ng agua de guamuchil. Ang mga dahon naman nito ay maaari mong gumusin o durugin at itapal sa masakit na bahagi ng balat bilang pain reliever. Kung sakali rin naman na ikaw ay madalas sumasama ang tiyan at hindi natutunawan, magpakulo ka lamang ng ilang dahon ng kamatsili sa loob ng 5 o 10 minuto. Lagyan ng konting asin at maaari mo na itong inumin. Kung mayroon ka namang sugat sa balat, mainam din itong pangtapal. Upang mabilis itong gumaling, durugin mo rin lamang ang dahon nito at iyon ang gawing pantapal sa sugat. Ang mga taong may sakit sa balat o leprosy ay mainam ding uminom ng pinakuluang dahon ng puno ng kamatsili. Kung lagi namang masakit ang iyong ngipin, subukan mong magmumog ng pinakuluang dahon ng kamatsili dahil epektibo rin ito sa mga sakit sa bibig o mga sakit sa ngipin. Ang mga sanga ng punong ito ay labis na mabisa rin. Kumuha ka lamang ng bahagi nito at pakuluan ng 10 minuto at palamigin. Inumin ito at maaari itong makatulong upang umayos ang palagiang pagsakit ng iyong tiyan o irritable bowel syndrome. Mabisa rin ito sa mga taong dumurumi na mayroong dugo o dysenteria, eczema, at aprobadong nakapagpapababa ng lagnat o temperatura ng katawan. Kung kaya naman nakamamangha nga ang punong ito at hindi batid ng karamihan na napakabisa pala ng mga dahon, katawan at mga buto nito.
Ngunit papaano naman ang gamit ng mga buto ng bunga ng kamatsili? Maaari mo itong durugin at pinuhin at saka ilagay sa ulo dahil mainam itong pamatay ng kuto at iba pang mga mikrobyo sa ating buhok. Hindi ba't napakahusay pala ng prutas at puno ng kamatsili? Kaya naman sa susunod ay hindi na lamang ang mga bunga nito ang bibigyan mo ng pansin. Subalit isang paalala lamang, mag-ingat sa pag-akyat ng punong ito dahil ito ay mayroong mga taglay na tinik. Nakakita ka na ba ng saga-saga o rosary pea? Batid mo ba ang mga natatangi nitong gamit at bisa? At kung gaano ito kaepektibo? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang pambihirang gamit ng mga mumuting butil ng buto ng halamang ito na saga-saga sa inyong kalusugan, sa inyong buhay pag-ibig at maging sa kabuhayan. Ano nga ba ang saga-saga? Ang saga-saga o Abrus precatorius ay isang klase ng gumagapang na halaman o baging na kadalasang makikita sa mga kagubatan o kaparangan. Kadalasan din silang matatagpuan sa mga may init na kontinente at mga bansa gaya ng Belize, Caribbean Island, Hawaii, Polynesia at maging dito sa atin sa Pilipinas. Kilala rin ang saga-saga dahil sa matingkad nitong kulay ng buto kapag ito ay natutuyot na. Karaniwang kulay pula na may animo itim na mata o tulpok. Subalit mayroon din naman ito sa ibang kulay, gaya ng itim at saka puti. Ang saga-saga ay kilala dito sa atin sa Pilipinas sa katawagang matang pusa sa Katagalugan, uyangya sa Ilocano at mata-mata naman sa Bisaya. Tumutubo ang mga halamang ito tuwing tag-ulan at namumunga naman sa tag-init. Bagaman nakalalason ang buto nito, ay ligtas pa rin naman ito basta huwag mo lamang itong biyakin o durugin. Siguro ay madalas mo na nga itong nakikita sa mga bracelet o pulseras ng mga baby o sanggol. Subalit, napakarami pa ang mga natatangi itong kagamitan o gamit. Ang saga-saga ay sumisimbolo ng swerte at kasaganaan sa sinumang maaaring magtangan nito. Para sa kabuhayan at swerte, kumuha ka lamang ng 11 butil nito at ibalot sa isang pulang tela o pouch. Ilagay sa isang kahon at samahan ng ilang piraso ng pera upang mapanatili ang tuloy-tuloy na pagpasok ng swerte at kasaganaan. Bilang proteksyon naman sa sarili, kumuha ka naman ng 5 piraso ng itim at pulang saga-saga at ilagay rin sa pulang tela. Ilagay ito sa pitaka o sa bag bilang proteksyon sa mga itim na salamangka o inkantasyon at upang makontra nito ang mga kulam, barang at mga masamang elemento sa paligid. Bilang proteksyon sa mga baby o sanggol, kumuha ng 11 piraso ng itim na saga-saga. Ibabad ito sa sariwang gatas ng kalabaw o ng baka at holy water. Ibalot din ito sa pulang tela pagkatapos at maaari mo nang gawing pangontra ng inyong baby. Maaari mo itong isabit sa kanyang paa, sa pulsuhan o idikit sa kanyang damit. Gamit ito ay maaaring makaiwas siya sa mga bati, palipad hangin, balis at mga bad elements sa paligid. Para naman sa kasaganaan sa buhay at sa inyong pamilya, maglagay ka lamang ng 101 piraso ng pinagsama-samang pula, itim at puting saga-saga at isama ito sa haligi o foundation ng inyong tinatayong bahay upang maging masaya at masagana ang magiging buhay ng titira sa bahay na ito. Para naman sa pag-ibig, kumuha naman ng 5 piraso ng saga-saga. Ibabad ito sa pulot o honey, kasama ang isinulat na ngalan ng inyong natitipuhan o naiibigan, upang magsilbi itong gayuma
o kaya naman ay pampatatag ng isang relasyon o pagsasama. Para naman sa trabaho, maaari kang gumawa ng bracelet o kwintas na yari sa saga-saga. Makakatulong ito upang tumaas ang iyong kumpiyansa sa sarili at upang lumakas ang iyong dating sa mga pagpupulong, interview o debate man. Ngayong batid mo na ang iba't iba nitong mga gamit, saan mo ito balak gamitin? I-share mo naman yan sa comment section sa ibaba. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.